Aling Carmen, meron na bang bagong labas na fashion magazine? Malayo pa si Mirasol ay sumisigaw na ito upang tanungin ng tindera ng mga newspapers and magazine kung meron ng bagong issue sa paborito niyang babasahin. Ay Mira, mabutit nandito ka na. Kanina pa gustong bilhin na nag-iisang fashion magazine na ito. Pero hindi ko ibinenta sa iba dahil alam kong hahanapin mo ito sa akin. Eto. Wika ng babaeng may edad sa kanya. Agad din niyang inalabas ang babasahin na inilaan niya para sa dalaga. Tuwang-tuwa naman si Mirasol nang tanggapin niya ang magazine na kanyang inaabangan. Mahilig siyang magtingin ng mga bagong designs ng mga magagandang damit. Lagi din niyang pinapangarap na balang araw ay siya naman ang gagawa ng mga design ng damit na malalathala sa fashion magazine na hawak niya. Salamat po Aling Carmen. Wika niya sa babae sa kabinayaran ng magazine at nagpaalam na dito. Agad din bumalik si Mirasol sa pwesto ng kanyang ina sa palengke. Nagtitinda ang kanyang ina ng mga isda at seashells sa palengke. Ito ang pinagkukuhanan nila ng kanilang pang-araw-araw na gastusin at sa kanyang pag-aaral. Hindi na nagisna ni Mira ang kanyang ama. Maaga daw itong namatay dahil tumaob ang bangkang sinasakyan nito sa gitna ng dagat habang nangingisda. Ipinilit daw kasi nitong mangisda kahit masama ang panahon, kaya ito na aksidente sa gitna ng dagat. Hindi na rin muling nag-asawa ang kanyang ina. Ginugol na lang nito sa paghahanap buhay ang kanyang panahon upang mapag-aral ang kanyang nag-iisang anak. Matalino si Mirasol at lagi din itong nangunguna sa klase nila. Kaya naman lagi siyang nakakalibre sa matrikula niya sa paaralan dahil scholar siya. Nanay, tingnan mo itong magazine na hawak ko oh. Ang gaganda ng mga design ng mga damit. Bongga? Bungad niya sa kanyang ina na abala sa pagtitinda. Naku naman Mira, magazine na naman ang binili mo. Paano ka makakapag-ipon ng pera kung lagi mo na lang inuubos sa pagbili-bili ng mga magazine na yan? Ha? Palatak sa kanya ng kanyang ina. Habang nakapamewang at may hawak pang pambugaw ng langaw. Nay, kapag fashion designer na ako, naku, mas magaganda pa sa mga damit na itong gagawin ko. At kapag nangyari iyon, Nay, hindi ka na magtitinda ng isda dahil magpapahinga ka na lang sa bahay at ako na magbibigay sa iyo ng pera. Wika niya habang nakayakap sa binili niyang babasahin. Umiling na lang ang kanyang ina. Nasanay na rin ito sa pag-i-imagine ng kanyang anak. Alam ni Mirasol na tutulang kanyang nanay sa pangarap nitong maging fashion designer. Ayaw din siyang payagan nito na lumayo sa kanilang bayan. Dahil sa Maynila lang siya pwedeng mag-aral upang maging ganap na fashion designer. Isang plano ang naisip ni Mirasol. Mag-iipon siya ng pera magmula ngayon upang may magamit siyang pangmatrikula para sa pangarap niyang kurso. Maglalako na lang siya ng mga souvenir items upang makapag-ipon. Tama, yun nga ang gagawin niya. Magpa-part-time din siya sa pagtutour guide ng mga turista sa kanilang lugar. 1 taon na lang ay graduating na siya ng high school. Kailangan na niyang makapag-ipon. Souvenir! Bili na kayo ng souvenir mga madam, sir. Murang-mura lang po. Bili na kayo. Sigaw ni Mira habang umiikot sa isang beach resort. Hey, young lady, come over here. Let me see that. Tawag sa kanya ng isang foreigner habang kumakaway sa kanya. Hi sir, please buy one for your beautiful wife. 1,300 pesos only sir. Wika niya sa lalaking foreigner. Saka iniabot ang isang bag na paninda niya. Yari ito sa pinatuyong dahon ng pandan. Siya din mismo ang gumagawa ng kanyang mga paninda, kaya malaki ang kinikita niya sa araw-araw na paglalako niya ng mga ito. Do you like this, honey? Tanong ng lalaki sa kanyang asawa, saka ipinakita ang hawak nitong bag. This is so beautiful, honey. Yes, I love it. Sagot naman ng babae. Sinukbit pa ng babae ang bag sa kanyang balikat upang malaman nito kung babagay nga ba sa kanya. Agad naman na binayaran ng lalaki ang bag. Hindi na rin kinuha ng lalaki ang sukli nito. Tip na lang daw niya ito dahil nagustuhan ng asawa nito ang paninda niya. Nagpasalamat naman si Mira dahil sa kabaitan ng mag-asawa. Lalong nagpursige si Mira sa pagtitinda ng mga bag na siya mismo ang gumagawa. Mga handmade ito gamit ang pinatuyong dahon ng pandan. Maingat din niya itong nilalagyan ng burda upang mas maging kaaya-aya ito sa paningin ng mga bibili. Meron din siya mga panindang pabitin. Gawa rin niya ito mula sa mga seashells na napupulot niya sa dalampasigan.
Isang umaga habang namumulot siya ng mga shells sa tabing dagat, may isang grupo ng mga lalaking turista sa lugar ang biglang dumating. Isang sasakyan ang dala nila at agad na nagtatakbo ang mga ito papunta sa dalampasigan. May mangilan-ngilan rin na nagsuswimming sa dagat ng mga sandaling iyon. Karamihan ay mga dayo sa kanilang lugar at galing ang mga ito sa Maynila. Nakita niya nagunahan sa paglusong sa dagat ang mga lalaki habang malakas na sumisigaw. Tila mga nakawala ang mga ito sa hawla at ngayon lang nakakita ng dagat. Taga Maynila siguro ang mga ito. Naitanong na lang niya sa kanyang isipan habang minamasdan ang mga lalaki naguunahan sa paglangoy. Tumingala siya sa kalangitan at nakita niyang mataas na ang sikat ng araw. Nagdesisyon na siyang umuwi na at nang makapagluto na ng pananghalian nila ng kanyang ina. Baka mapagalitan na naman siya kapag umuwi ang nanay niya at wala pang nalutong pagkain. Naglakad siya sa gilid ng dagat pabalik sa pinanggalingan nito. Madadaanan din niya ang kinaroroonan ng mga lalaki pero binaliwala na lang niya dahil wala naman siyang ibang madaanan kung hindi sa tapat nila. Nang makatapat na siya sa mga kalalakihan ay bigla na lang siyang sinabuyan ng tubig ng isang lalaki. Napatili siya dahil sa sobrang gulat nang bigla na lang itong mabasa ng tubig dagat. Nagtawa na naman ang mga lalaking may gawa sa kanya. Niyaya din siyang maligo ng mga ito at umahon pa ang isa upang hilahin siya sa tubig. "Halika na, miss. Samahan mo naman kami dito." Wika sa kanya na isang lalaki. Nagpumiglas naman si Mirasol sa pagkakahawak sa kanya ng lalaki. "Bitiwan mo nga ako! Bastos!" Pasinghal na sigaw niya habang nagpupumiglas. Natapon din sa tubig ang laman ng plastic na daladala niyang may laman ng mga empty seashells. Parang gusto niyang umiyak dahil sa panghihinayang sa oras na iginugol niya para makaipon lang ng mga shells. Agad na tinadyakan ni Mira ang lalaki sa gitna nito kaya nabitawan siya ng lalaki. Agad naman siya tumakbo palayo sa mga lalaki habang takot na takot sa mga ito. Nagtawa na naman ang mga kalalakihan dahil sa ginawa ng isang babae sa kaibigan nila. Nagpustahan kasi ang mga ito na kung madadala nila sa gitna ng dagat ang dalaga ay manlilibre ang isa. "Ouch! Do it, bitch!" Nanggigigil na wika ng binatang tinadyakan ni Mira sa balls nito. "Mukhang napasama ata ng pagsipa sa iyo yung babaeng yun bro. Baka mabuog ka na niyan." Wika naman ng isang kaibigan nito. Tawa na naman ang ibang kasama nila dahil sa sinabi ng isa. "Shut up!" Inis na saway ng binata sa kanyang mga kaibigan habang patuloy pa rin na hinahawakan ang kanyang gitna. Tumulo din ang kanyang pawis dahil sa sakit na kanyang iniinda. "Kapag nakita ko ulit ang babaeng yun, umanda siya sa akin. Pagsisisihan niyang ginawa niya ito sa akin. Lulumpuhin ko talagang babaeng yun." Galit na banta pa ng binata. Nalilisik din ang kanyang mga mata sa labis na galit. Wala pa ni isang babae ang gumawa sa kanya ng ganoon. Ngunit ang isang probinsyanang hindi niya kilala ang unang nakapanakit sa kanya. Hindi siya makapapayag na hindi makaganti sa babaeng iyon. Lintik lang ang walang ganti. Hapon na natapos, si Mira sa kanyang paggawa ng kanyang mga aralin. Kailangan pa niyang bumalik sa resort upang makapagtinda. Sayang din kasi ang kikitain niya kung liliban siya sa pagtitinda. Malaki na rin ang kanyang naiipon pero gusto pa rin niyang dagdagan ito. Dahil sa susunod na buwan ay graduation na nila. Malapit na siyang umalis upang mag-aral sa Maynila. Kagaya ng nakaugalian, malakas na naman na sumisigaw si Mira upang ialok ang kanyang mga paninda sa mga turista sa lugar. Sigaw siya ng sigaw habang naglalakad sa gilid ng dalampasigan kung saan maraming tao ang nakatambay. Napakarami din mga turista na naliligo sa dagat. Masaya namang nagiinuman ng isang grupo ng kalalakihan sa isang table malapit sa dagat. Napansin ng isa ang dalagang naglalakad at maraming hawak na paninda. "Bro, di ba siya yung babae kaninang umaga na sumipa sa alaga mo?" Tanong ng isang binata sa katabi nitong lalaki. Dahan-dahan namang lumingon ang lalaki sa bandang likod nito upang tingnan ang itinuturo ng kaibigan niya. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makilala ang babae. "Siya nga yan. Pumunta ka sa akin, babae ka. Oras na mahuli kita. Itatali talaga kita." Wika nito sabay tayo at malalaki ang hakbang niyang lumapit sa dalagang nagtitinda.
Masaya si Mira nang makabenta na naman ulit siya ng isang bag na paninda. Paalis na sana siya nang makita niya isang lalaking mabilis na naglalakad palapit sa kanya. Nalaki tuloy ang kanyang mga mata nang makilala ang lalaki. Ito lang naman si Mr. Bastos na nagsaboy sa kanya ng tubig dagat at hinila pa siyang patungo sa tubig. Dahil sa nakikita niyang dilim ng mukha ng lalaki habang palapit sa kanya ay mabilis na naman siyang tumakbo. Lumingon pa siyang muli sa lalaki at nakita niyang hinahabol na siya nito. "Nanay ko po, tulungan mo ako." Pipingwika niya at lalong binilisan pagtakbo. Dahil sa sobrang takot niya sa lalaki ay natisod siya at nabitawan ng bag na paninda niya. Mabilis din siyang bumangon at lumingon ulit siya sa lalaki. Nakita niyang maabutan na siya nito kaya matulin na naman siyang tumakbo. Nagtungo siya sa mga cottages at doon nagtago. Hingal na hingal pa siyang tumigil sa isang sulok upang makapagpahinga. Hanggang sa makapagdesisyon siya na lumabas na ng resort. Hingal na hingal si Mira nang tumigil siya sa isang tindahan. Nang makabawi sa kanyang pagod ay minabuting umuwi na lamang siya upang makapagpahinga. Napansin niyang hindi na niya dala ang isang bag na hindi niya nabenta. Nang hinayang din si Mira dahil mahigit 1,000 piso din ito kung ibebenta niya. Ayaw naman niyang bumalik pa sa loob ng resort at baka makita na naman niya si Mr. Bastos. Nanggigigil tuloy siya sa lalaking iyon. Guwapo sana kung hindi lang ito bastos. Naku, huwag ko lang makikita ulit ang bastos na yun at sasampalin ko na talaga siya. Wika niya habang naglalakad pabalik sa kanilang bahay. Hindi na naabutan ni Reggie ang babae. Napakabilis nitong tumakbo at biglang nawala sa paligid. Pabalik na sana siya sa kanilang table nang makita niya ang bag na nasa buhangin. Lumapit siya dito at pinulot ito. Saka matama na pinagmasdan ng napulot niyang bag. Tinignan niya itong mabuti sa loob at labas ng bag. Napansin niyang maganda ang pagkakagawa ng bag at kung ibebenta ito sa mga mall ay tsak nakikita ang may gawa noon. Maganda din ang pagkakalagay ng mga beads at burda nito. Masasabi niyang napakamalikain ng taong gumawa noon. Kinuha na lang niya ang bag at ibabalik sa may-ari kapag nagkita silang muli. Napapailing na lang siya sa kanyang sarili. Ano ba kasing pumasok sa kanyang isipan at pinatulan ng pustahan nila ng kaibigan niya? Tuloy, may isang inosenteng babae ang nadamay sa kalokohan nila. Hindi niya makakalimutan ang mukha ng babaeng iyon. Napakaamo ng mukha nito at napakaganda rin ng mga ngiti niya. Kanina, habang kausap nito ang isang turistang bumili ng bag na itinitinda ng dalaga. Sana magkita pa sila ng dalaga upang maibalik nito ang bag na naiwanan nito ng dahil sa kanya. Araw ng graduation ni Mira. Talagang lumiban pa ang kanyang ina sa pagtitinda ng isda sa palengke upang makadalo sa kanyang graduation day. Iyak ng iyak ang kanyang ina habang nakaupo ito sa isang silya na nakalaan para sa mga magulang ng mga magtatapos. Si Mirasol ang valedictorian sa kanilang klase. Napakaraming award ang natanggap niya, kasama ng scholarship para sa college. Meron din siyang natanggap na tseke mula sa gobernador ng kanilang probinsya at cash galing sa kanilang mayor. Tuwang-tuwa ang mag-inang Mirasol at Emily dahil sa mga natanggap niya. Malaking tulong ang mga ito sa kanyang pag-aaral. Hindi na rin sila mag-iisip kung saan sila kukuha ng kanyang pambayad sa matrikula. Mira, anak, total bakasyon naman ngayon. Pwede ka bang tumulong muna sa akin sa palengke, anak? Sigurado kasing dadagsain na naman tayo ng mga mamimili dahil bakasyon na. Maraming mga turista na naman ang dadayo dito sa atin upang magbakasyon. Wika ng kanyang ina habang naguhugas ng mga pinagkainan ng mga bisita nila kanina. Meron kasi siyang kaunting handa at marami din silang mga bisita na nagpunta upang batiin siya. Sige po nanay, tutulong po ako sa inyo. May 1 buwan pa naman po bago magpasukan. Nay, kaya okay lang po na nasa palengke ako araw-araw. Mabuti na rin po yun para malibang po ako. Magalang naman na sagot ni Mirasol sa kanyang ina habang binubuksan nito ang mga natanggap na regalo. Kinabukasan, nagsimula na si Mira sa pagsama sa kanyang ina sa palengke upang tulungan ito sa pagtitinda ng isda. Araw-araw naman na maganda ang benta ni Mirasol at ng kanyang ina. Maaga din silang nakakauwi sa kanilang bahay dahil mabilis nilang napapaubos ang mga paninda nila. Laging sinasabi ng mga kasamahan nilang nagtitinda ng isda na swerte daw si Mira dahil pati sila'y nadadamay sa swerteng dala ng dalaga. Makalipas ang 1 buwan,
Naghahanda na si Mira para sa balak nitong pag-alis. Bumili na din siya ng bag na kanyang gagamitin. Itinago lang niya ito sa ilalim ng kanyang kama. Hindi naman mahilig maghalungkat ang nanay niya sa loob ng kwarto ng dalaga, kaya panatag ang loob niyang hindi ito makikita ng kanyang nanay. Ang malaking bag na may laman na ring mga damit. Bukas ng umaga ay luluwas na siya na Maynila. May iwan na dito ang nanay niya. Matagal-tagal din siguro bago sila muling magkikita ng kanyang mahal na ina. Kapag nasa Maynila na siya, saka na lang niya tatawagan ang kanyang nanay upang humingi ng tawad dito. Sa ngayon ay kailangan niyang gawin ito, ang lumayo sa kanyang nilakihang lugar para tuparin ang kanyang pangarap. Maagang umalis ang nanay ni Mira. Papunta ito sa pantalan upang mag-angkat ng mga sariwang isda na kanyang ititinda sa palengke. Nang makaalis ang ina ni Mirasol ay agad naman siyang bumangon at naligo. Matapos niyang maligo ay nagbihis na agad siya upang makaalis ng maaga. Nagbaon na lang siya ng tubig at tinapay upang may makain siya sa kanyang biyahe patungong Maynila. Ilang oras din kasi ang itatagal ng biyahe patungong Maynila. Nasa 5 hanggang 6 na oras ito mula sa kanilang bayan, kaya sigurado siyang gugutumin siya sa biyahe. Masakit sa puso ni Mira na iwanan ng kanyang ina, ngunit ito lang ang tanging paraan upang matupad niya ang kanyang pangarap. Alam din niyang magagalit sa kanyang ina dahil sa pag-alis nito na walang paalam. Tatanggapin na lang niya ang galit nito. Alam din ni Mirasol na baka hanapin siya ng kanyang ina upang muling ibalik sa kanilang probinsya. Bago sumakay ng bus, si Mirasol patungong Maynila ay muli pa niyang nilingon ng kanyang pinanggalingan. Parang ang hirap para sa kanya na iwanan ang lugar kung saan siya lumaki at nagkaisip. Hindi rin maiwasan ni Mira na hindi mapaluha dahil sa bigat ng kanyang dibdib. Sumakay na ng bus si Mirasol, baon ang pag-asa. Pag-asa na magiging maganda ang kanyang kinabukasan at maiaahon sa kahirapan ng kanyang mahal na ina. Dasal na lamang ng dalaga ay ang gabayan siya ng Panginoong Diyos sa lahat ng oras sa kanyang buhay upang makaya niyang harapin ang buhay na mag-isa sa isang lugar na hindi pa niya nararating sa buong buhay niya. Tanghali na nang nakarating sa Maynila si Mirasol. Agad siyang bumaba ng bus pagdating nito sa terminal. Parang nanibago ang paningin ni Mira. Para siyang nasisilaw sa liwanag at nananakit ang mata niya sa buong paligid nang makababa na siya sa bus na kanyang sinakyan. Ilang beses pa niyang kinusot-kusot ang kanyang mga mata upang masanay sa bagong kapaligiran na kinasasadlakan niya. Agad niyang inilabas ang kanyang cellphone na di-keypad upang tawagan ang kanyang tita Joy, ang nakatatandang kapatid ng kanyang ina na namamasukan bilang kasambahay sa Maynila. Matandang dalaga ito, hindi na nag-asawa dahil sa kanyang trabaho na mag-alaga ng bata. Hanggang lumaki ang alaga nito, hindi na rin siya pinayagan na umalis ng kanyang amo. Kaya walang sariling pamilya ang kanyang tita. Abala sa pagluluto si Manang Joy nang biglang may tumawag sa kanyang cellphone. Agad naman niya itong sinagot dahil nakita niyang ang pamangkin nito ang tumatawag sa kanya. Namimiss na rin niya ang kanyang napakalambing na pamangkin. Ilang taon na din ang lumipas nang huling makita ni Joy ang kanyang pamangkin. "Hello, Mira? Kumusta ka na, anak?" Puno ng pananabik na sagot niya sa tawag ng kanyang pamangkin. "Tita, pwede mo po ba akong sunduin dito sa bus terminal? Kararating ko lang po, tita, at wala po akong ibang alam na puntahan dito." "Please, tita?" Agad na kinabahan si Joy dahil sa narinig niyang sinabi ni Mirasol sa kanya. Nabitawan din ito ang sandok na ipinansasandok niya ng ulam. "Mira, huwag mo nga akong pinaglololoko na bata ka. Paano ka naman nakarating dito sa Maynila? Ayaw na ayaw ng nanay mo na palasin ka sa bayan natin." Pagtalak nito sa pamangkin habang malakas ang kaba ng kanyang dibdib. "Tita, hindi po kita niloloko. Totoo pong nandito ako sa Maynila dahil tumakas po ko kay nanay." Muling saad ni Mira. Kaya naman nagmamadaling nagbihis sa Joy. Ibinili na lang niya ang kanyang mga niluluto sa isang kasama nito sa bahay na pinaglilingkuran niya. "Alana, ikaw na muna magtuloy nitong mga niluluto ko. Susunduin ko lang sandali ang pamangkin ko sa terminal ng bus dahil lumuwas daw na mag-isa." Paalam ni Joy sa kasama niyang kasambahay. "Sige, Manang, bilisan mo at para makakain na tayo kaagad."
Pahabol naman ni Elena habang hinahalo ang nilagang baboy na nakasalang sa kaserola. Agad na sumakay si Joy ng taxi. Buti na lang at meron agad dumaan sa harapan ng bahay na pinaglilingkuran niya. Agad naman siyang nagpahatid sa terminal ng bus sa driver ng taxi. Pagdating sa terminal ng bus ay agad na hinanap ni Joy ang kanyang pamangkin. Natagpuan niya ito na nakaupo sa gilid ng pader habang kumakain ng tinapay. Parang hinihiwa naman ng dibdib ni Joy dahil sa awa niya sa kanyang pamangkin na basta nalang umupo sa isang gilid habang naghihintay sa kanya. Mirasol, naku naman na bata ka. Bakit ba bigla ng pagluwas mo? Hindi mo man lang itinawag sa akin ng mas maaga. Sermon pa niya kay Mira habang hinihila ang kamay nito upang patayuin. Hindi na nakapagpigil pa si Joy at pumatak ng kanyang luha habang yakap-yakap ang kanyang pamangkin. Pasensya na tita, tumakas lang po kasi ako kay nanay. Ayaw po kasi niya akong payagan na dito mag-aral ng college. Kaya po naisipan ko na umalis na walang paalam. Sagot niya sa kanyang tita at mababakas din sa muka ni Mira ang lungkot. Hala sige, ano pang magagawa ko nandito ka na. Tayo na at iuwi muna kita sa bahay ng amo ko. Mabuti na lang at nasa ibang bansa pa ang mga iyon. Kaya pwede kang tumira doon pansamantala. Wika ni Joy habang hawak sa kamay ang kanyang pamangkin. Muling nag-abang ng taxi si Joy upang makauwi na sila kaagad sa mansyon ng mga Altamirano. Nakatanaw lang sa bintana si Mira habang sakay ng taxi kasama ang kanyang tita Joy. Nagagandahan siya sa bagong tanawin na nakikita niya dahil walang ganoon sa kanilang probinsya. Nang pumasok na sa isang village ang taxi ay namangha naman si Mira dahil sa napakalaki ng mga bahay na kanilang nadaraanan. Talagang puro mayayaman lang ang nakatira sa lugar na iyon at sigurado siya mga sikat na tao sa lipunan. Pagdating nila sa tapat ng gate ng isang malaking bahay, ay agad na nagbayad si Joy bago sila bumaba ng taxi. Nakanganga pa si Mira habang nakatingin sa napakalaking bahay na pinaglilingkuran ng kanyang tita Joy. Agad naman bumukas ang maliit na gate at pinapasok sila ng gwardya na nagbabantay sa loob. Pagpasok ng mansyon ay iginala pa ni Mirasol ang kanyang paningin sa napakalawak na sala. Napakaganda naman talaga nito at ang mga gamit sa loob ay alam niyang lahat ay mamahalin. Bilisan mo Mira, kanina pa tayo hinihintay para sa tanghalian. Pagtawag sa kanya ng kanyang tita. Kaya nabalin sa kanyang tita ang kanyang paningin. Agad naman sumunod si Mira sa kanyang tita papunta sa kusina. Halika, dito ko maupo. Kumain ka muna bago ka magpahinga. Sabi sa kanya ng tita niya at ipinaghila pa siya ng upuan nito. Salamat po tita. Nahihiyang umupo si Mirasol sa upuan. Nakatingin lang kasi sa kanya mga kasambahay na kasamahan ng kanyang tita. Siya ba ang pamangkin mo, Manang Joy? Napakagandang bata pala niya. Tanong ni Alana habang nakatitig sa muka ni Mirasol. Bakas din sa muka ng babae ang paghanga sa dalagang bagong dating. Oo nga Manang, napakagandang dalaga ng pamangkin mo. Buti na lang at hindi umuwi dito si Sir Reggie. Baka masama pa itong pamangkin mo sa mga collection ng batang iyon. Sabi naman ng isang kasambahay na si Ruby. Mabuti na lang talaga at wala sila dito ngayon. Kaya bago sila magsiuwian, kailangan makahanap na ako ng maupahan para dito kay Mirasol. Maghahanap kagad ako bukas at doon na rin sa malapit sa papasukan niyang university para hindi siya mahirapan sa pagpasok. Sagot naman ni Manang Joy habang naglalagay ng plato sa lamesa. Mira, ano bang kukunin mong kurso at dito ka pa sa Maynila mag-aaral? Ang mahal-mahal kaya ng mga bilihin dito. Baka hindi makayanan ng nanay mo na suportahan ka. Tanong sa kanya ng kanyang tita. Bakas din sa mukha nito ang pag-aalala. Fashion designer po tita. At dito lang po kasi sa Maynila ang mayroong ganoon na course. Kaya po ako lumuwas dito tita. Dahil yun po ang pangarap ko. Magalang na sagot ni Mirasol habang nakatitig sa mukha ng kanyang tita. Ano pa nga bang magagawa ko nandito ka na. Bilisan mong kumain at kailangan nating tawagan ang nanay mo. Baka kasi nag-aalala na sa'yo yun. Sabi ni Tita Joy. Saka nito nilagyan ng pagkain ng plato ni Mirasol. Tita, ayoko po ng maraming karne. Lalo na po ng taba. Nasusuka po akong kumain yan. Nakanguwing wika niya sa kanyang tita. Ganun ba? Naku naman na bata ka. Kaya palang payat-payat mo kasi hindi ka kumakain ng karne. Oh, itong gulay na lang at pritong isda ang kainin mo. Saka mabilis na pinagpalit ang kanilang mga plato.
Matamis naman ang umiti si Mirasol nang makita ang gulay na nasa plato. Agad na rin siyang kumain dahil gutom na talaga siya. Matapos kumain ay sinamahan na rin siya ng tita Joy niya sa silid nito. Dito muna siya pansamantala sa poder ng kanyang tita. Kapag naka-enroll siya ay kukuha na siya ng kanyang boarding house para hindi siya mahirapan sa pagpasok sa university. Tinawagan na rin niya ang kanyang nanay at tumingi ito ng tawa dahil sa ginawa niyang pag-alis ng walang paalam. Iyak nang iyak ang kanyang ina habang kausap niya sa cellphone kanina. Pero wala na din itong nagawa dahil nasa Maynila na siya. Napakaraming ibinilin sa kanya ng kanyang ina. Alam niyang umiiyak ito habang patuloy siyang sinasabihan at pinapangaralan. Naintindihan naman iyon ni Mirasol dahil magmula ng bata siya ay sila na lamang ng kanyang ina ang magkasama sa buhay. Wala din silang ibang kaanak na malalapitan, maliban sa kanyang tita Joy na nag-iisang kapatid ng kanyang ina. Unang araw ng pasukan, nanibago si Mirasol sa bago nitong papasukan dahil napakaraming estudyante sa university at puro mga anak mayaman. Karamihan sa mga ito ay may sarili-sariling kotse. Ang iba naman ay hatid sundo ng kanilang mga driver. Samantalang siya ay naglalakad lang papasok sa university upang makatipid sa pamasahe. Habang naglalakad si Mirasol papasok sa kanyang klase, may isang grupo ng mga lalaki ang biglang humarang sa kanya. "Hi miss, pwede ka bang makilala?" Agad na tanong sa kanya na lalaking may kulay ang buhok. Halatang may kaya ito sa buhay at sa tingin niya ay isa rin itong playboy. "Sorry mga kuya, nagbabadali kasi ako. Late na ako sa unang klase ko." Sagot niya, saka siya mabilis na humakbang palayo. Pero hinarangan na naman siya ng isa pang lalaki. "Huwag ka munang umalis miss, hindi ka pa nga namin nakikilala pero aalis ka na agad." Maangas na wika sa kanya na lalaki habang nakabuka ang dalawang kamay upang harangan ang kanyang daraanan. "Pasensya na kuya, nagmamadali talaga ako eh." Sagot niya sa lalaki habang kinakabahan. Ngayon niya naisip na baka kung anong gawin sa kanya ng mga lalaking ito. Nagtawanan lang ang apat na lalaki. Tila natutuwa talaga ang mga ito sa kanilang ginagawa. "Ikaw pa lang ang babaeng tumanggi na makipagkilala sa amin. Alam mo ba ang ginagawa namin sa mga hindi nagbibigay galang sa amin? Ha?" Malakas na sigaw ng lalaki maangas. Isang binata ang pababa sa kanyang kotse ang biglang natigilan dahil sa narinig nitong malakas na pagsigaw ng isang lalaki. Agad niyang iginala ang kanyang paningin at nakita niya ang isang grupo ng mga lalaking pinapaikutan ng isang babaeng takot na takot. Mabilis siyang naglakad at nilapitan ng mga ito. Isa kasi sa pinakaayaw niya ay ang makakita siya ng babaeng binabastos. Naaalala kasi niya ang kanyang kapatid na babae. "Hoy, anong ginagawa niya sa kanya?" Malakas ang boses na tanong niya sa mga lalaki. "Sino ka naman na pakialamero? Umalis ka dito kung ayaw mong samain sa amin." Mayabang nasagot sa kanya na lalaking kulay gray ang buhok. Akala mo'y napakagwapo nito sa kulay na kanyang napili upang ikulay sa buhok nito. "Umalis ka na miss, ako na bahala sa kanila." Utos na lalaking bagong dating kay Mirasol. Agad namang umalis si Mira at patakbong lumayo sa mga lalaki. Mabilis siyang pumasok sa loob ng university dahil ilang minuto na lang ay magsisimula na ang kanyang unang klase. Hingal na hingal pa siyang naupo sa isang bakanting upuan. Hindi pa siya halos nakakapahinga nang pumasok na ang kanilang professor. Labasan na nila Mira. Kaya nagmadali na siyang maglakad palabas ng university. Nakasalubong niya ang isa niyang roommate na si Helen. Marketing ang kinukuha ni Helen kaya magkaiba sila ng klase na dalawa. "Mira, pauwi ka na ba? Pwedeng sabay na tayo? Para meron akong kasamang maglakad, pabalik sa boarding house." Masayang tanong ni Helen kay Mira. Mabait si Helen. Kahit galing ito sa may kayang pamilya ay hindi ito nag-alangan na makipagkaibigan sa kanya. "Helen, ikaw pala?" "Oo, pauwi na ako." Nakangiting sagot niya sa bagong kaibigan. Masayang nagkwentuhan sina Mirasol at Helen habang naglalakad pauwi sa kanilang boarding house. Bago sila tuluyang pumasok sa loob ay kumain muna sila ng kanilang hapunan sa isang karinderya sa tapat ng kanilang inuupahan. Kanin at munggo lang ang in-order ni Mira. Kailangan kasi niyang magtipid dahil ayaw niyang manghingi sa kanyang nanay ng pera. Binabalak na rin niyang maghanap ng part-time job upang magkaroon siya ng income habang nag-aaral. "Yan lang ang ulam mo? Ang kuripot mo naman."
Pabulong na tanong sa kanya ni Helen habang buhat nito ang tray na nilagyan ng kanyang pagkain. Oo, tama na sa akin ito. Sanay naman ako kumain ng ganito, kaya wag mo na akong alalahanin. Sagot niya sa kaibigan. Tumango lang si Helen sa kanya, saka nauna nang naglakad upang maghanap ng mauupuan. Magkatabing kumain sina Mira at Helen at nagsimula na rin silang kumain na dalawa. Agad na nilagyan ni Helen ng karne ang plato ni Mira dahil marami ang inorder nitong adobong baboy. Meron din siyang chop suey at Shanghai. Nagulat naman si Mira dahil sa ginawa ng kanyang kaibigan. Naku Helen, salamat pero hindi ako kumakain ng taba ng baboy. Wika niya sa kaibigan habang nakatingin siya dito. Ha? Bakit? Sarap-sarap kaya ng karne. Ikaw lang atang nakilala kong ayaw sa karne. Sagot ng kanyang kaibigan sabay kamot sa ulo nito. Kumakain naman ako pero kunti lang. Tapos gusto ko yung laman lang. Nasusuka kasi ako kapag nakakakain ako ng taba. Anya habang nakayuko. Bigla kasi siyang nahiya sa kanyang kaibigan. Baka sabihin nito na napaka-arte niya. Ito na lang chop suey ang tikman mo. Kung ayaw mo ng karne. Parang gusto ko na rin iwasan ng karne. Baka maging kagaya kita ka-sexy. Masayang wika ni Helen saka muling kinuha ang karne sa plato ni Mirasol. Matuloy na lumipas sa mga araw at nakasanayan na din ni Mira ang kanyang bagong buhay. Unti-unti na rin pumuputi ang kanyang balat dahil hindi na siya nabibilad sa ilalim ng araw. Mabilis kasing makasunog ng balat ang sikat ng araw sa kanilang lugar. Lalo pat araw-araw siya sa tabing dagat noon. Ngayon ay gumanda na siya dahil pantay na ang kanyang maputing balat. Laging magkasama sina Mirasol at Helen sa pagpasok. Ganon din kapag labasan na nila. Lalo pa silang napalapit sa isa't isa at lagi din tinutulungan ni Mirasol si Helen sa kanyang mga aralin. Labasan na naman nila at medyo maaga siya ngayon dahil wala ang prof nila sa panghuling subject. Kaya naupo na lang siya sa isang bench habang tinatapos ang kanyang sketch fashion designing upang hindi siya mainip sa paghihintay kay Helen na lumabas mula sa klase nito. Matatapos na niya ang kanyang sketch nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. That is so beautiful. Magaling ka palang mag-sketch. Narinig niyang boses na isang lalaki mula sa kanyang likuran. Napatigil si Mirasol sa kanyang ginagawa. Saka nilingon ang taong nagsalita. Nagtataka din siya kung sino ito dahil parang narinig na niya ang boses ng lalaki dati pa. Hi, I'm Eric. And you are? Pakilala ng lalaki sa kanya sabay lahad ng binata ng kanyang kamay. Mirasol. Matipid na pakilala ni Mira sa binata saka tinanggap ang pakikipagkamay nito. Hindi maintindihan ni Mira kung bakit parang ang gaan ang pakiramdam niya sa binata. Parang matagal na nitong kakilala ang binata at pakiramdam niya ay nasasabik siyang yakapin nito. Ang pagdadaop ng kanilang mga palad ay parang mayroong dumaloy na kung ano sa kanyang buong pagkatao. Mirasol, very nice name. May kapangalan ka na malapit sa aking buhay. Wika ng binata, saka muling ibinalik ang kamay sa loob ng kanyang bulsa. Diba, ikaw yung tumulong sa akin noon para makalayo sa mga bumabasta sa akin? Tanong ni Mirasol sa binata. Bigla niya kasing naalala kung saan niya unang nakita ang binata. Yeah? Matipid na sagot ng binata habang nakatitig sa kanya. Anong course mo, Mirasol? Tanong sa kanya ng binata. Malumanay itong magsalita at mukha namang mabait sa Eric, kaya hindi nag-alangan si Mirasol na sumagot.